Pananaw o opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Lunes na naman, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikawalo tayo ng Setyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM binisita ang mga Pilipino sa Cambodia, makikipagpulong sa Cambodian officials at mga negosyante ngayong araw. Pilipinas magtatayo naman ang Migrant Workers Office sa Cambodia. National Bureau of Investigation, iniimbestigahan na rin ang mga maanomalyang flood control sa bansa. Panukalang uniform minimum wage muling binuhay sa Senado. Carlo Acutis formal nang idiniklara bilang kauna-unahang millennial saint. Ika-4 na sunod na oil price hike, aarangkada naman bukas Martes. Dating PNP spokesperson Pajardo itinalaga bilang bagong opisyal sa Mindanao. Suspect na naharap sa mahigit na 20 kaso ng panggagahasa sa Bicol Region. Arestado naman sa Batangas. Habang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magpapaulan sa western section ng Northern at Central Luzon, ang Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa weather forecast ng Pag-asa, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Parehong weather condition naman ang mararanasan sa Caraga, ganyan din sa Davao Region, bunsod ng umiiral na easterlies. Localized thunderstorms naman ang magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang Tropical Storm Tapa. Ito yung dating bagyong Lani na sa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ulit yung namataan sa layong 640 km kanluran ng Laoag City, Ilocos Norte. Taglayan lakas na hangin na umaabot ng 75 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong 70 km bawat oras. Naimbag na bigat ka na kayo namin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Magandang umaga sa mga suki natin sa Malabon City. Pansamantalang isasara ang ilang linya ng NLEX Marilao Interchange Bridge ngayong araw. Hanggang bukas yan September 9, para bigyan daan ang pagkakabit ng signages. Kabilang dito ang northbound lane 1, yung leftmost lane, September 8, alas 10 pa naman ng gabi hanggang alas 11:59 ng gabi. Northbound lane 3, Middle Lane, September 9, alas 12 ng madaling araw hanggang 1:30. Southbound lane, leftmost lane, September 9 din
alas 2 naman ng umaga at southbound lanes, yung lane 3, middle lane, September 9, 3 a.m. to 4 a.m. Sarado rin ang leftmost lanes ng Santo Tomas northbound at southbound ng Pampanga sa mga sumusunod na schedule. September 8, mamayang gabi ito, alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng hapon ng September 9. September 9, 10 p.m. to September 10, 4 p.m. September 10, 10 p.m. to September 11, 4 p.m. At September 11, 10 p.m. to September 12, 4 p.m. Nadakip na ang most wanted person ng Bicol Region matapos ang 10 buwang pagtatago sa mga otoridad. Arestado ang suspect sa ikinasang manhunt operation sa bayan ng Calatagan, Batangas. Natunto ang kanyang kinaroroonan matapos ang kaliwat kanang surveillance operation. Wala na ito'y magtago sa mga otoridad noong pang November 2024. Ang naturang suspect ay naharap sa 21 counts ng rape at kinasasangkutan ito ng 2 biktima sa Rapu-Rapu, Albay. Naharang ang mag-asawang Pinoy sa Iloilo International Airport matapos silang mag-recruit upang magtrabaho sa isang scam hub sa Thailand. Ayon kay Immigration Commissioner Joe Anthony Biado, pasakay na sana ng Cebu Pacific Flight ang 29 na taong gulang na ginang at 26 anyos niyang mister nang harangin sila ng mga otoridad. Ayon sa mga biktima, nagbayad sila ng 37,000 sa recruiter na kanilang nakilala sa social media lamang. Ang perang ibinayad ay para umano sa kanilang gagastusin sa pagbibiyahe sa ibang bansa at recruitment fees. Kwento ng mga biktima, pinangakuan sila ng recruiter na magandang trabaho sa Thailand, ngunit hindi nila alam na scam hub pala ang pagdadalhan sa kanila ng recruiter. Ipinabaklas na ni Manila Mayor Isko Moreno ang nag-viral na doble-dobling street sign sa iba't ibang distrito ng Maynila. Partikular na nito ang Pedro Hill at Pelic Street sa Maynila na umani ng batikos mula sa mga netizen dahil sa panghihinayang sa inilang pondo para lamang sa magkakaparehong signage. Paliwanag ni Yorme, hindi niya programa kundi nang nagdaang liderato ang paglalagay ng paulit-ulit na signage sa mga kalye. Ayon sa alkalde, wala siyang pakialam sa kulay ng natirang street sign pero nakalulungkot niya na ginawa ito ng may pagwawalnas. Batay sa report na sinamite ni City Engineer Armand Andres, nagkakahalaga ng 39.9 million pesos ang mga proyektong may pangalang Installation of Reflectorized Street Name Signages. Wow! 39.9 million pesos para lamang sa street sign. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, antabayanan po ninyo saan mag-iikot si Sherwin Alvaro, ha? Maya-maya bibigay natin ang location niya, ha? Umabot na sa 11,437 ang bilang ng mga bar takers sa unang araw ng pagsusulit kahapon niyan, September 7. Ayon kay Bar Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier, ang naturang bilang ay 86.7% ng kabuuang 13,193 bar applicants. Mas mataas ang bilang nito ng mga bar takers kumpara nung kumuha ng pagsusulit nung nakalipas na taon na umabot ng 10,483. Nabatid naman mula sa 11,000 aspiring lawyers. 5,215 ang mga bagong takers habang 4,239 ang umulit ng pagkuha ng bar matapos na hindi pala rin pumasa sa nakalipas na taon. Pero meron namang 1,984 ang refresher. 241 ay mga persons with disabilities, 206 ang senior citizen, 41 ang buntis, 139 ang individual na may medical condition. Ang mga pagsusulit ay ginagawa sa iba't ibang mga testing sites. San Beda University sa Mendiola, Maynila, New Era University sa Quezon City,
Manila Adventist College sa Pasay, San Beda College, Alabang sa Muntinlupa City, University of the Philippines, Bonifacio Global City sa Taguig, Ateneo de Manila University School of Law sa Makati. Sa Mindanao naman, ginaganap po ang pagsusulit sa MSU IIT Iligan at Ateneo de Davao Senior High School under the supervision of Justice Leo Madraso. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! At habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw ng 15,000, 15,000 pesos. Oh, ano yan? Talagang hirap na hirap kayo, ha? Sabi nga sa inyo, gamit yan ng mga medical practitioners, ha? Sige, magbigay tayo ng isang medyo malupit na clue para hindi kayo mahirapan, ha? Ang ating mahiwagang tunog ay yung isang item na hinahanap natin ay isang imbensyon. Ang tagal naman ito. Hindi ko mabuksan eh. Ayun, mali. Dali ha. Kasi hirap na hirap kayong humula eh. Yan. Ang kauna-unahang uri nito ay nagmula sa Austria at ginamit sa pulpa noong 18th century. Naman? Tagal na pala ito. Ayan. Okay. Basta ito yung ginagamit sa ginagamit. May tawag sila dun eh. Ayan na. Ginamit sa pulpa noong 18th century, nag-umpisa sa Austria. Magandang umaga, Pilipinas! Ang inyong mga sagot ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Magandang umaga sa mga taga-Kapas Tarlac. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, kung pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunod no ka ba kapag makapit, balakit at malupit ang mancha? All you need is pride. At mapahirapan ang self-care sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Semblon cotton. Gawa po ito ng ACS. 419. Aba, si Abby Biduyan. Tatandaan nyo? Abby Biduya. Mga pinagpantasyan ito ni kunwari ka pa rin. Ladro, dumaan din to sa mga kamay. Inaming nakuna noon sa anak nila ni Jo Marie Iliana. Yan ay balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Priscilla Almeda o si Avi Viduya at mariing inamin niya sa atin na minsan daw ay nagkaroon na raw sana sila ng anak nitong si Jo Marie Iliana. Lamang ay nakunan siya. Nagsisika pa rin daw hanggang ngayon sila magkaroon ng anak pero hindi talaga sila umaasa dahil una tigit sa lahat ay hindi na raw ganun kabata pa itong si Priscilla Almeda. Pero sa totoo lang, kahit walang anak umano silang dalawa nitong si Jo Marie Iliana ay masasabi talagang love nila ang isa't isa. Una, may anak din daw itong si Priscilla Almeda na kung saan ay 3 ang naging anak nito sa isang non-showbiz boyfriend o lalaking kanyang pinakasalan noon. Well, meron din namang anak itong si Jo Marie Iliana kay Aiko Melendez. Kaya naman, kahit wala silang sariling anak, ay masasabing buo pa rin ang kanilang pamilya. At napakasaya daw ni Priscilla Almeda sa takbo ng kanilang relasyon nitong si Jo Marie Iliana. Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Morley. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Rome, Italy.
Magandang umaga din po kay Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Naapektuhan ang bagong balasahan ang dating spokesperson ng Philippine National Police at Directorate for Controllership na si Brigadier General Jean Fajardo. Ito ay matapos italaga si Fajardo sa Area Police Command Eastern Mindanao. Papalitan niya si Police Major General Westremundo Obinque bilang bagong head ng Directorate for Controllership. Ang naiwan namang pwesto ni Obinque bilang hepe ng National Police Training Institute ay pupunaan ni Police Major General Christopher Birong. Ang mga pagbabagong ito ay linsunod sa bagong liderato ng PNP sa pamamalakad ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi pa rin ho siya nagiging permanenteng PNP Chief kasi yung 4-star rank ay hindi pa ho binabangkante ni General Nick Torre. Hinatulan naman ang Sandigan Bayan ng 16 na taong pagkakakulong ang dating mayor ng Laur Nueva Ecija na si Blas Canlas sa kasong malversation matapos na hindi liquidate ang kanyang cash advance na umabot ng 3.5 million at paglamag sa Article 217 ng Revised Penal Code. Diniskwalipika rin bilang o para humawak na iba pang mga posisyon ng dating alkalde. Pinababayaran din ang pondong hindi niya na-liquidate noong 2006 sa kabila ng paulit-ulit na paalala sa kanya ng Commission on Audit. Isinampa ng Office of the Ombudsman ang kaso noong 2015. Ibinabala ng Sandigan Bayan ng hatol nitong Martes, September 2. Tumutukoy ang malversation sa pagmamalabis, pag-angkin o pagpapahintulot ng isang opisyal ng pamahalaan na gamitin ng sa maling paraan ang pera o ari-arian ng gobyerno na nasa kanyang pangangalaga. Ayan ha. Magkano? 3.5 million. Yung nangulimbat ng bilyones. Pangiti-ngiti ngayon. Ito pang local government officials ang nakatanggap ng ambulansya mula naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR bilang suporta sa programa ng Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang emergency medical services sa mga liblib at mga underserved na mga komunidad. Kabilang sa mga LGU na nakatanggap ng bagong patient transport vehicles ay ang Las Piñas City, Leyte sa Tacloban, Busuanga sa Palawan, San Manuel sa Tarlac, Mexico, Pampanga, Kibawi, Bukidnon at Indang, Cavite. Pinaunahan ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco ang ceremonial turnover sa corporate office ng ahensya sa Pasay City. Ayon kay Tenco, bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagtulong ng PAGCOR upang mapubuti ang serbisyong pangkalusugan, partikular na sa mga lugar na malalayo sa ospital. Ang bawat PTB ay nilagyan ng GPS navigation system, ambulance stretcher, medical oxygen, wheelchair at first aid kit upang matiyak na ligtas at mahusay ang transportasyon ng mga pasyente na patungo ng ospital. Sa kabuuan, umaabot na ng 51 emergency vehicles ang naipamahagi ng PAGCOR sa mga LGU, pampublikong ospital, frontline agencies at mga piling unit ng militar sa buong bansa. Rider patay matapos bumanggang motorsiklo sa van sa Bansalan, Davao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Soterbo na sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab ko yang Angel. Nasawi ang isang 17 anyos na rider matapos bumangga ang kanyang binamanihong motorsiklo sa isang van sa kabaan ng Purok Bayanihan Street at Imburnal Street, Barangay Tubod, Bansalan, Davao del Sur, pasado alas 7:25 ng gabi nitong September 6, 2025. Ayon sa Bansalan Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente at agad na responde kasama ang duty traffic investigator. Batay sa investigasyon, nakilala ang biktima sa alias na Ridel, residente ng Barangay Dulo, Bansalan, na minamaniho ang isang motorsiklo. Nasangkot ito sa salpukan laban sa isang Hi-Ace Grandia na minamaniho ni alias Rinaldo, 49 anyos, residente ng Barangay Tubod, Bansalan. Lumabas sa report, kapwa magkasulungat ang direksyon ng dalawang sasakyan mula sa poblasyon ng Bansalan ay kumaliwa ang Hi-Ace Grandia na van papasok sa Purok Bayanihan Street patungong Barangay Rizal nang bumangga sa kanang bahagi nito ang paparating na motorsiklo mula sa Magsaysay patungong Barangay Dulo. Dahil sa banggaan, nagtamo na matinding sugat si Ridel at agad na isinugod sa Davao del Sur Provincial Hospital, ngunit ideklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, kapwa nagtamo ng pinsalang dalawang sasakyan at kasalukuyan nasa kustodiya ng Bansalan PNP para sa tamang disposisyon. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat sa imo, Jun Suter. Samantala, ganap ng Santo
ng Simbahang Katolika ang British-born Italian na si Carlo Acutis. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang canonization kay Acutis sa Vatican. Dinaluhan ito ng libu-libong mananampalataya. Si Acutis ang kauna-unahang Catholic millennial saint na nakilala sa kanyang malalim na pananampalataya at paggamit ng teknolohiya upang ipalaganap ang debosyon sa Eucharist. Sa murang edad ay nakabuo siya ng website na nagdokumento ng mahigit 100 milagro kaugnay ng Eucharist at kilala bilang God's Influencer. Orihinal na nakatakdang iproklama ito bilang santo noon pang April 27, ngunit naantala matapos pumanaw si Pope Francis. Si Saint Acutis ay nasawi sa leukemia noong 2006 sa edad na 15 anyos. Isinusulong naman ni Senator Bongo ang isang panukalang batas na magbibigay ng malakas na proteksyon at benepisyo sa mga health workers sa pamamagitan ng fair working conditions, hazard pay at tax incentives na hindi lamang para sa mga pampublikong nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan kundi maging sa mga private facilities. Sa pamamagitan nito ng Senate Bill 1352 o Panukalang Protection of Workers in the Health Sector Act of 2025. Layunin ng bill na magkaroon ng mas malakas na insentibo upang manatili silang naglilingkod sa bansa kaysa maghanap ng trabaho abroad. Tinukoy din ni Senator Go ang malaking sakripisyo ng mga health workers noong panahon ng COVID-19 pandemic at ang panganib na kanilang kinakaharap. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling undercompensated, underprotected, lalo na yung mga nasa private health facilities. Sa pamamagitan ng panukala, matitiyak na ang lahat ng mga public health care workers, gayon din nasa pribadong sektor ay mabibigyan ng proteksyon ng kanilang mga employers sa kanilang workplace, kabilang ang fair work hours, disenteng sahod at iba pang wage-related benefits. Naku, mapalakpak ang mga nurse nito. Lalo na yung mga nagtatrabaho ng beyond 8 hours pero alang sweldo. Di ba? Ganun ho ka-exploited yung mga nurse dito sa Pilipinas. Ay, baka kayo ay may mga importanteng lakad. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, ambassador ng Japan dito sa Pilipinas dumating sa Cotabato, namigay ng 75 units ng iba't ibang heavy equipment sa BARM government. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dumating sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City si Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya, and party. At personal na i-turn over sa Bangsamoro Government ang paunang 10 units ng Komatsu payloaders na kabahagi ng 75 units ng heavy equipments grant ng Japan sa Bangsamoro Government. In behalf of ICM Abdul Rauf Makakwa, pinangunahan ni Deputy Senior Minister Abdullah Dong Kosain ang formal na pagtanggap sa paunang equipments kasama sina MPW BARM Director General Danny Ong na siyang representative ni MPW Minister Architect Ed Guerra at iba pang BARM officials na dumalo. Sa mga karagdagang impormasyon na ipinaabot sa DZRH ni MPW Internal Audit Division Chief Engineer Johari Nul Panambulan, ang Batch 1 ng paparating na equipments ngayong last quarter ng taong 2025 ay kinabibilangan ng 10 wheel loaders, 10 excavators, 10 dump trucks at 3 aquatic plant harvesters. Sa batch 2 naman na nakaschedule ang dating sa susunod na taon ng 2026 ay ang 18 carrier trucks,
6 drilling machines, 6 mud pumps, 6 derricks, at 6 high-pressure air compressors, a total of 75 units of heavy equipments na may kabuang halaga ng 543 million and 899,000 pesos. In response, labis ang pasasalamat ang BARM government at ayon kay Deputy Senior Minister Abdullah Dong Kusain, ang mga equipments na ito ay may malaking ambag sa tumataas na demand ng infrastructure projects ng MPW sa entire BARM region, lalo na sa mga proyektong paghahanda laban sa mga kalamidad. Nakatakda namang isegregate ang mga equipment sa 8 engineering districts ng BARM region. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 31 makalipas ang alas 4 ng umaga. Namumurong muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas September 9 sa pagtaya ng oil industry sources. 1.20 hanggang 1.40 ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Mag-full tank na kayo. Habang 80 sentimos naman hanggang piso ang inaasahang taas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Posibleng namang maglaro sa 60 hanggang 80 sentimos ang taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa nakaapekto sa posibleng dagdag presyo ng petrolyo, lalong-lalo na sa diesel, ang geopolitical tension sa pagitan ng US at Iran at ang Russian-Ukraine war. Ito na ika-4 na sunod na linggo ng price hike ng langis, habang ikalawang sunod naman ng linggo ngayong buwan ng Setyembre na tuloy-tuloy ang pagtaas. What a way to welcome Christmas months. Tuloy, hindi makakanta ng maganda si Joe Marichan. Takin nyo, 1.20 hanggang 1.40 na naman. Ay, Diyos kong buhay ito. Nilinaw naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na ang National Database of Restricted Person o NDRP ay hindi listahan ng mga lulong sa sugal, kundi listahan ng mga individual na pinagbabawalang magsugal kabilang mga opisyal ng pamahalaan. Paliwanag ng PAGCOR, ang kumalat na listahan ay hindi galing sa kanilang website, kundi mula sa isang gaming licensee na may access sa NDRP para masala at mapigilan ang mga restricted person sa mga pasugalan. Ayon sa Gaming Licensing and Development Department ng PAGCOR na siyang namamahala sa NDRP, patuloy pa nilang ina-update ang database at nangangailangan pa ng dagdag na mga datos mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Maria Vina Claudette Oca, Assistant Vice President ng GLDD, mahigit sa 560,000 names ang nasa naturang talaan sa ngayon. Karamihan ay mga halal na mga opisyal mula sa website naman ng DILG. Ganyan sinabi ni Oca na ang mga pangalan na nasa listahan ay hindi mga addicted gamblers at ang karamihan ng mga opisyal na gobyerno na nasa ilalim ng batas ay hindi pinapahintulutang pumasok sa mga gambling establishment. Ginawa ng PAGCOR ang paglilinaw matapos kumalat sa social media ang balitang na-hack ang NDRP at pinalalabas na ang naturang listahan ay list of addict sa sugal. Ayan. Hindi na po, ano lang yun, listahan yun ng restricted person. Ayan ha. Pati pala mga halal na opisyal hindi dapat nagpupunta sa mga kasino. Ano ha? Ang dami kong alam na naglalaro pa rin kahit na sila mga halal na opisyal. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi naman daw sila halal na opisyal, mga hangal na opisyal kasi alam nilang bawal, pumapasok pa rin. Street level individual drug suspect, arestado naman sa bypass operation sa Rosales, Pangasinan. May nakuhan 227,000 pesos na laga ng shabu. Detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kawasan ni Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ang street level individual na binata nasa hustong gulang at residente ng bayan ng Balungaw matapos itong maaresto sa bypass operation na sinagawa ng PNP sa barangay Kuliling, Rosales, Pangasinan. Batay sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Kabakungan, alas 12:00 ng hapon nang magsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit na pinangunahan ng kanyang Deputy Chief of Police Lieutenant
Lamberto Ferrer. Gamit ang marked money, isang nagkunyaring buyer at nakabili sa suspect ng 6 na malalaking plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Ang nasamsam na illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng humigit kumulang 33.46 grams na may street track price na 227,528 pesos. Nasamsam din sa suspect ang ginamit ng marked money sa operasyon at ang kanyang cellphone at motorsiklong gamit niya sa illegal na gawain ay nasa kustodiya rin ngayon ng PNP. Naharap ang suspect sa kaso ng paglabag sa Section 5, 11 and 12 sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki arestado naman dahil sa panggagahasa sa Tondo. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, Aris 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inaresto ng mga tao ng Manila Police District ang isang lalaki na sa Tondo, Manila dahil sa umano'y panggagahasa sa kanyang kapitbahay. Kahapon, kinilala ang suspect na si Rizaldi Paz. Ito'y binata, walang trabaho at residente sa naturang lugar. Ayon sa investigasyon ng MPD, matapos minom kasamang isang kaibigan, natulog ang biktima sa kanilang bahay. Ngunit nagising ng maramdaman ang suspect na nakapatol sa kanya at may ginagawang kahalayan. Nang buksan ng ilaw, napansin niyang wala na siyang saplot at nakita ang suspect na inaayos ang kanyang short. Agad na humingi ng tulong ang biktima sa mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Isinailalim siya sa Women's and Children Protection Section para sa masusing investigasyon at nakadagdag sampaan ng kasong paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law sa Manila Prosecutor's Office. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Umapil na naman si Kamanggagawa Representative Eli San Fernando sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Gawing pantay-pantay na lamang ang minimum na sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Git ni Fernando, parehong pagod lang naman ang nararanasan ng mga manggagawa sa isang trabaho sa anumang lugar ng bansa. At hindi dapat nagiging batayan ng sahod ang geographical location kundi ang dignidad sa paggawa. Punto pa ng kongresista, base sa dato, sumisigla na ang ekonomiya. Bunga ito ng ambag sa produksyon ng mga manggagawa. Kaya't hindi pwedeng laging katwiran, kawawa naman ay mga negosyante. Wala hong lohika ang pagtatakda ng sahod, Madam Chair, dito sa RA 6727. Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. O nga naman. Pareho lang naman yung timbang nun, di ba? Para hindi na pumunta ng Maynila yung mga nagtatrabaho sa mga probinsya. Kaya yung iba, maasa na lamang sa ayude. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga din sa mga taga New Jersey, US of A. Masaya ka ba sa iyong trabaho? Alam nyo bang sa China, merong 10 araw na unhappy leave taon-taon. Alok ito ng isang kumpanya para sa kanilang mga empleyado. Ba, ayos 10 days. Unhappy leave. Sa ilalim ng bagong polisiya ni Yu Donglai, founder ng Pang Donglai Retail Chain ng China, pwede mong i-avail kahit walang approval ng manager oras na makaramdam ka ng kalungkutan bilang isang empleyado. Naniniwala kasi si Yu na sa pamamagitan nito mapapangalagaan ng kumpanya ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Si Yu ay nakilala sa mariing pagkondina sa traditional 996 work culture ng China o yung pagtatrabaho ng 9 o'clock na umaga hanggang 9 o'clock ng gabi. 6 na araw kada linggo. Ba, ganun pala sa kanila doon. 996 ha?
Para kay Lou, unethical ito at hindi makatutulong sa personal na paglago ng isang individual. Bakit ho yung mga housekeeper natin, yung mga misis na nag-aalaga sa bahay ng mga chikiting, 24/7 yan ha. Hindi nga nagrereklamo dahil kahit na wala silang 10 days na unhappy leave. Tapos unhappy pa dun sa kanilang partner, di ba? Doon sa mga partner dyan, siya inyong masaya ang inyong partner nang sa inyong mga esposa nang sa hindi nagmamaktol. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na taong gulang na lalaki nasawi matapos makuryente sa Morong Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Patay ang isang 16 anyos na out of school youth matapos makuryente ito sa Purok 7, Sitio Minanga, Barangay Mabayong, Morong Bataan, alas 11:15 nitong umaga ng araw ng Sabado. Ang biktima ay kinilalang si Melvin Arpon Lagnas, residente ng Barangay Mabayong, Morong. Batay sa investigasyon, habang pinuputol ni Rod Castillo ang mga sanga ng mangga sa loob ng compound ni Ginang Ramon Punsalan, dumating umano ang biktima at nagpumilit ito na tumulong. Pinayuhan siya ng mga saksi na huwag nang sumama dahil delikado at posibleng makuryente, ngunit hindi umano ito nakinig. Agad siyang umakyat sa bubong ang biktima at nang mahawakan ang sangang malapit sa kuryente ay dito na ito na kuryente. Mabilis itong ibinaba ni Joseph Ulatan at isinugod ni Rod Castillo sa Morong Municipal Health Center, subalit idiniklarang dead on arrival bandang 11:30 ng umaga ng doktor. Samantalang umani naman ng pakikiramay sa nangyaring bigla ang pagkamatay na di inaasahan nitong nasabing biktima. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paawaw kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Kaloy dyan sa Japan, ohay ko sa ima sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Sabi niya mas malaki ang sahod kapag ang trabaho ay mabibigat dito sa Japan. No? Halimbawa, mga construction worker at mga welder, mas malaki ang kanilang sahod. Ayan, dito sa Pilipinas, di ba, kung sino pa yung banat na banat ang buto. Yun ang hirap na hirap ang trabaho, yun ang pinakamababang sahod. Yung foreman, halimbawa, ang arawan ng halimbawa ng isang ordinaryong manggagawa, magkano? 500, 560, di ba? O si foreman, 1,000, di ba? Lupit, Pero si contractor, kinikita, milyon. Oo. Si Congressman, bilyon. Maganda umaga, Pilipinas! Ibang usapan naman yun. Ay, sige, sa mga pauwi ng Pilipinas, na mga OFW, ang ating mga unsung heroes, sa ating mga seafarers, pag magpapasalubong kayo, wag na imported na tsokolate, meron tayong tangerine chocolate. Ito po'y produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nga nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede po ninyong pagpilian. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Yung tangerinechocolate.ph. Yan po yung website na po pwede ho ninyong puntahan for inquiries. At syempre mga orders din ho ninyo. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki ito ng mga taga Quezon dahil ito'y 100% gawang atin. Pero ang pakiusap niya, tangerine chocolate, dahil gawang atin, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Babae pinagsasaksak ng live-in partner na lalaki sugatan sa Labazares, Northern Samar. Diyan galit si Jane. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Pinagsasaksak naman ng isang babae ang kanyang kinakasama o live-in partner na lalaki matapos magkaroon ng mainit na pagtatalo. Naganap ito sa Barangay Libas, Bayan de Lavisares, Northern Samar kahapon ng tanghali. Ayon sa report ng PNP, ang dalawa ay parehong nasa impluwensya ng alak. Ang biktimang lalaki, isang 54 na taong gulang, isa itong pedicab driver. Samantala, ang suspect na live-in partner na babae ay isang 53 taong gulang. Batay sa inisyal na pag-iimbestiga ng kapulisan,
Bago ang nasabing insidente, ang mag-live-in partner parehong nakipag-inuman sa kanilang kapitbahay. Nang makauwi na sa kanilang bahay, ang dalawa ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa nagkasakitan. Sa galit nitong lalaki, sinuntok nito si babaeng live-in partner sa mukha. Hindi rin nagpatalo si kinakasamang babae at sa sobrang galit ni babae, kumuha ito ng balisong sa kanilang kwarto at doon ay pinagsasaksak naman si live-in partner na lalaki sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagtamo ng malalang sugat sa katawan ang nasabing biktima. Agad naman na rumispondang pulisya ng Lavisaris nang makatanggap ng impormasyon at agad na inaristo ang suspect na babae na live-in partner. Kasalukuyang nasa kustodiya ito ngayon ng Lavisaris Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon. Pinayuhan naman ni Police Lieutenant Mark Layson Quilano ang hepe ng Lavisaris Police ang publiko na maging mahinahon at ilagay sa lugar ang pag-iinom. Sasampahan ng karampatang kaso ang nasabing akusado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane. Samantala, maganda umaga po kay Romeo Ebal dyan sa Bristol, Tennessee. Maganda umaga po sa mga suki natin dyan. At syempre, dun sa Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California, maganda umaga po sa inyo. Hindi, gahapon na ho yun doon. Si Tita Lloyd, si Tita Cora, Tita Linda, Sir Art, Boss Manny, at saka si Junior Bao, the Debonair from Cavite. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi kailanman pinagsisihan ng Pangulong Bongbong Marcos na naupo siya bilang presidente ng Pilipinas. Ito ang pinahayag ng Pangulo sa harap ng mga hamon at kaliwat ka ng kontrobersiya ng katiwalian sa pamahalaan. Sa bagong episode ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulong BBM na ang pagiging presidente ay oportunidad na ipinagkaloob sa kanya para aksyonan ang mga isyu sa bansa. Git ng Pangulo, isang malaking pribilehyo ang magkaroon ng kapangyarihan na matugunan ang mga bagay na idinadaing niya at ng taong bayan. Sa dami ng sakit ang ulo niyo po, do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Hamon para sa Kamara ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na clean your house first. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Tingog Party List Representative Judas Idre na hamon din ito sa lahat ng mga opisyal na gobyerno na magkaroon ng pananagutan lalo na sa usapin ng paggastos sa kabanang bayan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Isidre na walang sisinuhin ang Kamara sa mga gagawing investigasyon hinggil sa manumalyang flood control project. Meron din na niyang reforma ang Kamara sa mga ikakasang pagdinig sa 2026 proposed national budget, gaya ng pagpapahintulot ng partisipasyon ng mga civil society organization sa budget deliberation. Panawagan ni Isidre na papanuhan na para iwasan ang pagtuturuan at sa halip ay magtulungan upang mabura ang katiwalian sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Dapat itong panahon na to, hindi na nagtuturuan kung sino may kasalanan. Ako, I welcome the challenge of ES Bersamin. Sige, linisin natin ang Kamara de Representantes, pero we also exact the same amount. And I think that's where the party leaders are coming from. We also exact the same level of accountability from everyone else. Diba? Hindi naman pwedeng ang korupsyon nasa isang sektor lang o isang korupsyon ay nasa isang sitwasyon lang. Ito po'y continuing proseso ng accountability. Sabagay, may punto siya. Pero sana nga po mahubaran ng tuluyan kung sino man yung mga gumawa ng kabalbalan kung bakit naging ganun katindi ho yung problema natin sa flood control. Mantakin ho ninyo, noong 2024 pala, wala naman pala talagang flood control funds para ho sa National Capital Region. At nitong 2025, nabawasan pa ng 67%. Ngayon, umasa ka kung bakit, ngayon nagtatanong pa sila kung bakit binabaha ang Metro Manila. Ay, sus may Ginoo. Ang tanong ngayon, sino-sino ang mga cabinet member na meron ding insertion
sa budget natin. At ang tanong meron din bang flood control? Ayan, ha? Ay, hindi na ho bago ang usapin tungkol po sa insertion, ano ha? Ano yung natatandaan, noong 2017, meron na rin inimbestigahan na isang undersecretary ng Department of Budget and Management ang sinasabing nag-insert. May insertion ng pondo sa NEP, sa National Expenditure Program. Isang undersecretary yan na kalaunan ay na-promote pa. Ayan, ha? Kaya again, ang tanong natin, sino-sino naman sa Executive Department, sa mga cabinet member, ang meron ding insertion dito po sa 2025 National Budget. Ayan, ha? Ang tanong nga natin, nasa na yung Convergence Fund na nagkakahalaga ng 500 billion pesos? Ito pa, may magandang kwento tayo. Nitong nakalipas na linggo, ito, hindi pa naman officially na sinasabi ho na mayroon ng official report. Ano ha? Secretary Vince, papayag ka bang ganituhin na lamang yung inyo pong mga staff? Ano ha? Meron pong isang kongresista nagpunta sa tanggapan ng DPWH nung bago mag-weekend, ano ha? May hinihingi ho siyang dokumento. May hinihingi dokumento doon ho sa isang opisyal ng DPWH. Pinakita naman sa kanya. Kaya lang, sabi sa kanya, hindi po ninyo po pwedeng mailabas dito. Kasi ito ho ay dokumento, kinakailangan natin ng maayos na ng formal request, mga procedural, ano ha? Ba, nagalit si Congressman, inagaw yung dokumento. Nakipaghatakan doon sa opisyal, doon sa lady opisyal. Anong nangyari? Nasugatan sa kamay yung lady opisyal, dumugo yung kamay sa pakikipaghatakan. Naku, lupit, ano ha? Ganun ho, kita ho ninyo. Ito mga ganitong pangyayari, hindi ho basta-basta nababalita. Bakit? Sino nga bang babangga dito kay Congressman? Baka mamaya mapag-initan ka. Budget season pa naman ngayon, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Sino naman itong congressman na ngayon pa lamang nag-a-acting senador na? Kapag umiikot at nagdidemande ng donation? O komisyon, ano ha? Malupit din ito, ano ha? Ito po kilalang contractor bago ho naging congressman, kilalang contractor diyan po sa Kabisayaan. At ang kliyente ng kanyang mother company, na isang malaking contractor, number 1 contractor yata ito diyan sa may banda, isang probinsya diyan sa Negros, ano ha? Kahit nangihiram lang noon ng lisensya, ano ha? Mga proyekto naman ng isang retired senator. Anong senador pa noon? Yan, nakinabang, ano ha? Kung yan natatandaan, di ba? May lumabas na yung sagot nung si District Engineer Calalo. Dito over the weekend, lumabas na rin yan. At ang sinasabi niya, may nag-utos lang talaga sa kanya na magdala ng pera kay Congressman Libiste. Ang tanong, yung bang pahayag na yon ng embattled na district engineer, nakakulong pa ba hanggang ngayon si district engineer? Ito ho ba ay iimbestigahan ng Committee on Ethics? Hindi na, kasi pag binasa ho ninyo yung affidavit nung si Engineer Calalang, mas paniniwalaan nyo ho Lalong-lalo na nung sa mga nakakaalam nung mga hokus-pokus sa nangyayari sa mga implementasyon ng proyekto. Mas paniniwalaan po na. Tsaka, di ba? Logic will tell you, sino ba namang nasa matinong pag-iisip, magbibit-bit ka ng ganong pera? Tsaka saan ka nakakita? Pang-bribe? Meron pang butal? Hindi po. Diba? So, doon ho, kung bibigyan ho natin ng weight yung pong mga impormasyong laman ng affidavit, makikita ho natin na may semblance of truth doon sa kanyang sinasabi. So ang tanong, iimbestigahan ba si Congressman Jojo Ang ng Uswag Party List
at si Congressman Leandro Lebiste kaugnay po ng pahayag ni Engineer Calalo. Di ba? Para maging patas naman, para magkaliwanagan, ano ba? Dapat dito meron na rin talagang meron ng independent investigation na gawin, kasi para hindi ko kinakampihan si Engineer Calalo. Ang sinasabi natin, pag binasa ho ninyo, makikita ninyo may semblance of truth na sinet up lang siya. Di ba? At yung mga nag-set up sa kanya, mga nagtuturo kung anong dapat gawin. And that's the reality in the ground. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya tuloy si Alina Velasquez naging emotional sa concert ni Nonoy Zuniga. Showbiz na lang muna tayo. Detalye ng balita mula kay Gorgie Luna. Gorgie, good morning! Pinapigilang maiyak ang si sexy singer na si Alina sa concert ni Nonoy Zuniga na pinamagatang Beyond 50 na ginanap sa Newport Performing Arts Theater noong nakaraang Biyernes. Si Alina ang partner ng namayapang balladeer na si Haji Alejandro. Kaya hindi napigilang maiyak ni Alina habang nanonood dahil dapat ay nandun daw ang kanyang partner. Kagrupo kasi ni Haji sina Nonoy, Marco Sison at Ray Valera nag-guest sa naturang concert. Kaya ang sabi ni Alina, nung nakausap namin pagkatapos ng concert ay dapat ay nandun din daw si Haji Alejandro. Nagdadalamhati pa rin si Alina sa pagpano ng kanyang partner, pero ang maganda lang daw ay unti-unti na raw niyang nakakausap at nagiging okay na siya sa pamilya ni Haji. Okay ang komunikasyon niya sa mga anak ni Haji at ang latest ay okay na raw sila ng mami ng namayapang singer. Heto pa ang kwento ni Alina. Yes! Sabi ko, Lola, nalimutan niyo po. 27 years ko nang mahal yung anak ko. And kung may pagkakamali man ako, wala namang perfect sa relasyon, hindi ba? At ang importante, I took care of him dun sa kaya kong gagawin. And to this day, and who knows, hanggang kailan, he will always be my one and only love. Iyan ang pahayag ni Alina at patuloy ng kanyang pagkanta sa mga performance pa nito ay kinakanta raw niya ang mga awitin ni Haji Alejandro. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. 57, makalipas sa alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo, ito po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero ha. Human clinical trial yan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglayan ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, yan po naman tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Pero sabi din ho ng mga eksperto, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-effective nating mararamdaman ang mga benepisyo po ng ultabayo. Nakakatulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, na ibabalik natin ang sigla ng ating katawan. Nagpapanumbalik ang lakas. Ayan, at nagiging maganda ang mood sa kinabukasan. Yan po ay ilan lamang sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. At ito po ang good news. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 peso Mercury Drug gift certificate. At ang promo na ito ay tatagal hanggang July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 081 series of the 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang listahan ng mga kontratista na sangkot sa mga Ghost Project. Kasama ang ilang hindi pinangalan ng kontraktor ng Pangulong BBM. At ang bawat isa ay nakatanggap ng mga flood control project.
Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may kabuuang 60 flood control projects ang kasalukuyan nilang sinusuri sa hinalang nasa kategory ito ng Ghost Project. Sinabi ni Marcoleta na ang nasabing bilang ay batay sa datos na ibinigay ng Pangulong Bongbong Marcos na kanilang na-verify sa pamamagitan naman ng nakaraang pagdinig. Kabilang sa binanggit ni Marcoleta sa listahan ng mga contractors na tumanggap ng proyekto ngunit may tuturing na ghost projects ay ang Silver Wolves Construction Corporation, may 15 project. Ang Wawaw Builders, merong 6 na project. Alam ba ninyo itong Wawaw pala, ano ha? Itong Wawaw, ang totoong may-ari yata nito, hindi naman yung napaiyak ho dahil doon sa sama ng loob, ano ha? Ang totoong may-ari daw ho nito lumalabas na isang dating miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board. Oo. Mamaya ha, pag-usapan natin yan. Tuloy muna natin yung listahan. St. Timothy plus St. Matthew, 4 projects. Unimax Steel, 4 projects. Ang Jagon Build Construction Corporation, 3 projects. SYMS Construction Trading, 3 projects. M3 Contra Corporation, 3 projects. Darcy and Anna Builders Trading, 3 projects. At ang MG Samidan, 3 projects. Idinagdag din ni Marcoleta na meron pang ilang kontratista na hindi niya pinangalanan ang nakatanggap din ng tig-1% o tig-1 proyekto ng flood control na nakukumpleto sa 60 flood control projects na pawang mga ghost projects. Matatandaan na 4 lamang sa top 15 flood control contractors na unang tinukoy ng Pangulong Bongbong Marcos ang may malinis na record base sa regular na Contractors Performance Evaluation ng DPWH. Sa pagsusuring ginawa ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kabilang sa may satisfactory CPES rating ay ang Center Waste Construction and Development Incorporated, ang 8J Construction Services, Royal Crown Monarch Construction and Supplies at ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Ginagamit ang Quarterly Contractors Performance Evaluation System ng Quality Assurance Unit ng DPWH upang masigurong nakatutugon ang bawat contractor sa lahat ng mga requirement upang matapos at makumpleto ang isang proyekto sa itinakdang completion period. Basehan din kung ito ba'y dapat bayaran ang proyekto kasi nga naman progressive billing ang ginagawa po ng DPWH. Kabilang naman sa mga poor at unsatisfactory ang CPES rating ay ang Legacy Construction Corporation na may 133 projects at mga kumpanyang pag-aari din ni Sara at Pacifico Discaya, yung Alpha and Omega General Contractors at Timothy o St. Timothy Construction Corporation. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula po kay Kaobet Badrina ng Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Ngayong araw ngayon, naasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi natin bansa. Bagamat posibleng medyo maulap yung kalangitan sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga region dulot ng easterlies. At ang nalalabing bahagi nating bansa, mga localized thunderstorms po ang mararanasan. Mahina po yung habagat, kaya masasabi natin na sa monsoon break po tayo. Kaya for the rest of the week, generally po fair weather po dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. Wala tayong minomonitor na low pressure area, so malitin po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo for this week. Yung bagyo pong Silani na nabuo po nung Saturday ay nasa may bahagi na po ng Southern China. Wala na po itong epekto sa ating bansa. Kaya po yun, generally po fair weather. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon. Kaya maaari din po malaot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. So yan po, Sir Angel, ating magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, Obet Badrina, magandang umaga po. Kaobet, hanggang kailan tong ganitong magandang panahon? At least po towards the end of the week, in-expect po natin. Isang linggo ha? Ayos. Opo. Sige, thank you Kaobet. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Samantala,
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay Malamig, Mandaluyong City. Meron palang akala ko labas-loob lang. Hindi. Sa mga taga-barangay Malamig, Mandaluyong City, lakasan nyo na yung radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo, mamimigayan ng regalo at 1,000. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto makalipas ang alas 5. Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Ay, September 8 tayo ngayon Lunes dito sa Pilipinas. Pero dyan sa Philadelphia, linggo pa. Yan, sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, magandang umaga. Diyos maraming kaaga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, may tuturing na national emergency ang nararanasang classroom shortage sa bansa. Ayon kay Tingog Party List Representative Judas Isidre, nakakaalarma ang kakulangan ng silid-aralan lalo na sa grade 1 to 3 kung saan mahalagang merong matibay na foundational learning ang mga kabataan. Ginit ni Isidre sa ngayon, merong 165,000 classroom backlog sa bansa na niya'y lubhang nakakaapekto sa pag-aaral ng mga kabataan. Sinabi pa ni Isidre na nasa 4,859 na mga classroom ang nakatagdang itayo ngayong 2026. Ngunit dahil sobrang bagal ng konstruksyon, posibleng umabot ng 55 taon bago matuganan ang classroom backlog. Pwede nating maituring national emergency. Especially kung itong mga classrooms na to ay ginagamit sa elementarya, lalong-lalo na sa grades 1 to 3. No, kung saan mahalaga talaga na merong tinatawag nating matibay na foundational learning ang ating mga kabataan. Kasi kung iisipin mo, kung hindi rin sila matututo magbasa, sumulat at magbilang sa grade 3, kahit umabot pa yan sa mas mataas na antas, may hirapan ding makahabol ang ating mga mag-aaral. Samantala, construction worker patay, 3 sugatan sa isang aksidente. Ay, nakuryente sila. Detalye ng balita mula po kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga aga sa mga suki natin dyan sa Tacloban. Jimmy. Isang construction worker nasawi, 3 ginagabot sa ospital matapos makuryente sa syudad ng Tacloban. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Rutse, nasa 8 taong gulang, residente ng barangay 100 Scandinavian Village, Tacloban. Ginagamot naman sa ospital sina alias Curbs, 21 anos, construction worker residente ng barangay 24 Tigbaw, alias Nick, 37 anos, construction worker residente ng Bagahupi, Governor E. Haro Babatngon Liti, at Gion, 33 anos, may asawa, construction worker at residente ng Scandinavian Village. Nangyari residente sa Integrated Laboratory Division Regional Soils Laboratory Department ng Syudad Tacloban. Sa investigasyon ng PNP, ang mga biktima ay hindi mga empleyado ng KRC Construction at Supply sa Balit. Kinuha sila na construction worker ni Engineer Raff para mag-install ng sanitary pipe para sa downspout sa roof deck fakid wall ng Integrated Laboratory Division na ang fabricated steel bar ladder ay makakontak sa live wire ng kuryente. Resulta ng makuryente ang mga biktima. Dinidaspat ang isa sa mga biktima samantalang 3 suspect itinagbo sa Eastern Visayas Medical Center para malapatan ng kukulang lunas. Mula dito sa DYV Election Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Mamigay nga muna tayo ng pera. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa Diesel H Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan, may huli na kagad. Nasa barangay Malamig sa Mandaluyong City si Sherwin Alparo. Sherwin, malamig ba talaga dyan? Malamig dito sa Barangay Malamig sa Mandaluyong City. Kaya nga Kuya Angel, tignan mo naman, kato kaaga, may nahuli na tayo. Wala pang araw sa labas ha. Wala pang sipat ng liwanag. Naghihimuta pa nga. Nanalo na. Sa atin dahil, tignan mo naman, naka-10 inch yung kanilang 58-inch na TV. Yan o, nagre-report pa si Jimmy angay-angay o. Halatang delayed, ano ha? Diba? Oo. Si Kuya ba naghilamos na? Ha? Kuya, pangalan mo, Kuya? Jesse po, Jesse Reliama po. Si Jessie, tignan mo naman, kahit malamig dito sa Barangay Malamig, nakasando lang. Ano ba dito sa inyo sa Barangay Malamig? Malamig dito sa Barangay Malamig. Tignan mo naman, ganito ka aga. Ba't ang aga-aga nyo gumigising? Mag-aaral ko din ng almusal. Mga panindang almusalin. Yan, almusal ang paninda nyo. Kaya nag-prepare na sila ng mga nilutong almusal. Kaya talaga, Sherwin, no? Halatang naghahanap ka naman ng almusal, eh. Oo, pag gantong malamig, syempre kailangan ganahan kang kumain. Kahanap ka ng mainit na bagong lutong pansit. Ayan, dito yan sa Barangay Malamig. Ano pangalan ng store nyo? Sa Rain Canteen po. Rain Canteen po. Rain Canteen. O, tignan mo naman, para ka nasa hinulugan taktak. Tignan mo, may pa-waterfalls pa sila. Pa-waterfalls mo. Habang kumakain ka, para kang nasa... Pero yung yung prutas sa likod, totoo yan, hindi yan picture. Ito, totoo yan. Totoo yan. Oo, kala ko picture lang kanina. Itikman natin kung totoo yan. parang laruan lang. Ano pangalan mo ulit? Jesse po, Jesse, palagi ka nakatuloy sa Diesel pagkagising. Opo. Dahil, sino pa rin mga announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pesos! Yan, para sa yan. Thank you po. Thank you po sa DZRH po. Saka si Angelo Palmones po. Nagpupunta pa talaga. Ano nakagigising? Nagpupunta pa. Barangay Malamig. Syempre meron pa Diesel H Grocery. Diesel H na yung magnabigas at Diesel H t-shirt para sa iyo, Jessie. Thank you po. Maraming salamat din sa iyong palaging pagtutok. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Diesel H. Baka kayo na susunod nating winner sa Diesel H Malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga din kay Tita Cleo El Medolan. Yan po sa Mandaluyong. Yan po Chairman, President Emeritus naman ng Philippine the Foundation, Midwives Foundation of the Philippines. Tita Cleo, good morning. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas promo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga may lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay magandang umaga din po kay Asek Cecil Bangcasantos ng
Midwives, hindi. Philippine League of Government and Private Midwives naman. Chairman Emeritus naman ho siya doon. Ano, ha? At ngayon ay nagkakape-kape dyan po sa France habang nanonood sa atin. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:19, mamalengke muna tayo. Nasa 7th Avenue Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Edwin? Ay, putag, Kuya Angel. May, mukhang dahil berber na, Kuya Angel, ay mas nararanasan pa ngayon. Yung pagtaas ng mga presyo ng gulay at ang karni naman ay unti-unti na rin tumaas sa araw nito. Yung siling piborito, lalo na may mahilig sa kinilaw, abay pumalo na ngayong umaga mula sa 6:50 noong araw ng Biyernes. Pumalo na ngayon dito sa 7th Avenue ng 700 pesos bawat kilo. Kasama sa pagtaas na umabot ng 700 ang siling panigang at yung iba pang mga gulay tulad ng ampalaya, abay pumalo uli Kuya Angel ngayon ng 140 na nung sa araw lamang ng Biyernes ay 120. Ang kalabasa umabot ng 110 o 100 pesos. Ang kamatis, umpisa ito ng 70, umabot ng hanggang 120 bawat kilo. Ang labanos ay 100 uli mula sa dating 80 nung araw ng Biyernes. Ang talong, ito yung talong naman Kuya Angel, ang umulusok yung presyo. Abot ng 50, merong 80 ang bawat kilo. Ang luya naman ay umabot ng 140 mula sa dating 150 hanggang mula sa dating 140. Sibuyas, yung sibuyas na pula, 150 bawat kilo. Ang bawang 180, sayote, umabot na ng 100 pesos bawat kilo. Repolyo 120, ang carrots 250. Yung pechay bagyo, ito yung bumaba ko Angel dahil nasa 100 pesos lamang bawat kilo dito, habang yung Tagalog ay 80 pesos. Ang patatas ay 100, ang itong broccoli, ito yung napakataas. Yung imported ay 450 at 220 naman yung local. Habang ang itong presyo naman ng karne, abay mabibigla ka dahil bumulusok ng 190 noong araw ng Biyernes. Ngayong umaga, 220 o 210 ang presyo ng manok. Ang baka, 450. Sa baboy, umabot uli ng 360 mula sa 350 noong araw ng Biyernes lamang. Yung pork chop, 360 uli. Ang giniling 360, ang pataulihan at unahan ay 320. Ang liempo, muling bumalik sa dating 400 pesos bawat kilo. Ang kambing 500, habang yung presyo ng isda Kuya Angel, itong bangus at galunggong, ito yung nagunahan ng presyo. Ang bangus ngayong umaga ay 320 hanggang 340. Ang galunggong ay umabot ng 320 rin bawat kilo, habang 240 sa yellow bean. Ang pusit kalawang 230. Ang lumot, tinatawag na pusit lumot, ay 230. Pangkalamares 260 bawat kilo. Ang tilapia nanatiling 90 pesos pa rin yung pinakamura. Ito nga galing ng Bulacan at Pampanga, habang yung galing ng Batangas ay 140 bawat kilo. Yung bisugon tunay 240, lapo-lapo 240, habang yung salay-salay naman ay 240 pesos pa rin bawat kilo. Hindi naman gumalaw yung presyo ng mga isda, habang presyo ng bigas, ang pinakamura ngayong bigas 40 pesos, yung red rice 60 pesos, mayroong pinakamataas naman merong 70, habang yung dinurado 70 hanggang 80, ang malagkit ay 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ang price monitoring report mula pa rin dito sa 7th Avenue. Dito pa rin sa Caloocan, RH23, at ito kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Antipolo. Sige, para meron tayong dagdag pamalengke. Ito, 15,000 lang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog!
Ayan. Ano yung mga items na yan? Dati pang ginagamit sa Austria noong pang 18th century. Ganun nakatagal, ano ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Basta yan, yung item na ginamit dyan ay ginagamit lalong-lalo na sa mga pagamutan. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin ko muna ng happy birthday ang mga poging miyembro ho ng Mapitagan. Unahin natin si General Rainer Cruz the third. Si General Rainer Cruz po ay nagdiwang ng kanyang birthday nitong weekend. Ayan, Boss Rainer, happy birthday. Ayan. Ngayong araw na ito, nagdiriwang naman ng kanyang birthday si President Ces Orduyo na presidente po ng Class Mapitagan ng PMA. Happy birthday, Boss Ces. At alam ba ninyong ka-birthday niya rin on this day ang kanyang may bahay na si Ma'am Claudia Ceril Ordoyo. Ayan, ang galing ng timing matipid itong si President Ces. Birthday na niya, birthday pa ng misis niya. Magandang umaga, Pilipinas! Nakolektang kita ng LTO sa unang 8 buwan ng 2025, umabot na ng mahigit 22.5 billion pesos. Balaki Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Umabot na nga sa 22.5 bilyong piso ang total revenue na nakolekta ng Land Transportation Office mula January 1 hanggang nitong buong buwan ng Agosto 2025. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang koleksyon ng kita ay nakamit dahil sa agresibong pagpapatupad ng mga reforma sa patakaran, lalo na sa pagpaparehistro ng mga sasakyan at mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon sa kaligtasan sa kalsada. Ngayong taon ay tinaas ng LTO sa 34 bilyong piso ang target revenue collection matapos ipatupad ang mga reforma sa patakaran upang mapabuti ang mga serbisyo ng ahensya. Iniugnay ni Mendoza ang matagumpay na koleksyon ng kita sa mga masisigasig na tauhan ng LTO na kanilang mga frontline services. Dahil dito tuwalang LTO na makukuha ng ahensya ang target collection ngayong taon, patay na rin sa revenue na nakukolekta ng LTO kada buwan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Sumama naman si Baguio City Mayor Benji Magalong sa Baguio Benguet laban sa korupsyon protest rally na idinaos sa Malcolm Square. Sa gitna ito ng anomalya sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan ng mga kabataan ang nasabing kulos protesta laban sa katiwalian na pinuri at pinasalamatan naman ni Mayor Magalong. Sa Facebook ng alkalde, sinabi nito na mahalagang pakikisa ng taong bayan bilang panawagan para sa pananagutan, transparency at good governance. Inikustyon naman ni Davao City Congressman Isidro Ungab ang umano'y pagtapyas ng foreign assisted projects sa 2024 at 2025 national budget sa pagdinig ng House Appropriations Committee para sa budget proposal ng Department of Public Works and Highways. Sa briefing, tinanong ni Ungab ang mga big-ticket project na pupuntahan sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA na makikita sa ilalim ng Foreign Assisted Projects ng National Expenditure Program. Ayon kay Ungab, noong 2024, 11 ODA-funded projects na nagkakahalaga ng 21.6 billion pesos ang inilagay sa National Expenditure Program o NEP. Pero nung maaprubahan ng Kamara ang budget sa ikatlong pagbasa, naging 16.1 billion pesos na lamang. Ginit ni Ungab pagdating ng sa GAA o General Appropriations Act. Kinatay pa ito. Kapareho ng mga ODA-funded project ay muli naman umanong isinama sa 2025 National Expenditure Program at nang aprubahan ng Kamara ang GAB sa ikatlong huling pagbasa, naging 8.9 billion pesos na lamang ang pondo. Ang ODA ay pondo o tulong mula sa ibang bansa o international organization na karaniwang may kondisyon kung paano gagamitin, samantala ang foreign assisted fund naman ay tumutukoy sa listahan ng mga proyektong pinopondohan ng ODA. Ibig sabihin, meron ho tayong counterpart fund na kinakailangang ilaan.
Umabot naman sa 43 kontratista ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections. Matapos matukoy ang panibagong 9 na kontratistang nagbigay din ng donasyon sa mga kumandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maglalabas sila ng show cause order laban sa mga kontratista. Bibigyan lamang sila ng 5 araw para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat papanagutin sa pagbibigay ng donasyon. Batay sa isinimiteng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE, nakatanggap ng donasyon ang 7 national candidates at 15 partido, gayon din ang mga party list groups. Sinabi ni Garcia, may mga pagkakataon ng isang construction firm ang nagbigay ng 2 o sa 2 o 3 kandidato. O kaya isang kandidato naman ang nakinabang mula sa 3 iba't ibang construction companies. Ba ayos ha? Dami ng hatag, ano ha? Kaya nga sabi ng iba, natalo na, kumita pa. Tiniyak naman ni Garcia na ipatatawag din ng COMELEC ang mga kandidatong tumanggap ng mga naturang donasyon. Binigyan din ni Garcia na bawal magbigay ng kontribusyon ang mga kontratistang may hawak na proyekto ng pamahalaan. Kapag napatunayang lumabag, pareho ang donor at ang recipient ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30. Umaga, Pilipinas! Alas 5:35, walang pasok ang maraming mga Catholic schools ngayon dahil birthday ni Mama Mary. Ayan, ha? Nagpapaalala si Mayor Sene Mendoza na ngayon po ay birthday ni Mama Mary. Ayan, ha? Kaya sa mga taga Notre Dame of Kinapawan, Notre Dame of Dajangas, na nakatutok ngayon, magandang umaga. Magandang umaga din sa mga taga Fairfield, California. Maganda umaga, Pilipinas! Justice Henargito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon ng Court of Appeals, Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema, Justice Alex Gismundo at sa lahat ho ng mga justices ho natin na nakatutok ngayon. Magandang umaga ho sa inyo at mukhang marami kayong magiging trabaho. Magandang umaga din sa mga taga Mexico. Hindi yung Mexico na iba yung dagat. Mexico, Pampanga, Maganda umaga, Pilipinas! Si standby ka lang muna sandali, Edniel, ha? Kasama na natin si Congressman Sid Ungab ng Davao City. May buntag di mo, Kong? Congressman Sid? Andali, ha? Andyan na. Oh, Kong, good morning. Hi. Hello. Yes, sir. Hey, Ayan. good morning. Kong Angelo, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Oh, and thank you for joining us this morning, Kong Sid. Kayo ho ay matagal ding naging chair ng Committee on Appropriations during the previous administrations. Ano ho? How does it work? Pagkatapos ng pag natanggap ninyo yung NEP, anong magiging sistema? Yes, yun yung procedure Angelo, no? Pagkatanggap ng NEP, so i-refer yun sa Committee on Appropriations. Yung Committee on Appropriations gagawa ng budget hearings. After ng budget hearings, i-present sa plenary. Experience mo natin ito kasi naging congressman ka, no? I-present sa plenary for approval, second reading. Then after second reading, i-approve for third and final reading. Then ipasa yan sa Senado. Yung Senado, the same ang procedure. Then yung produkto o yung approved bill ng Senado, usually hindi naman pareho yun sa House. Usually pag hindi pareho yan, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee. So doon sa Bicameral Conference Committee, doon ang final stage nung pag-prepare ng budget. So, gagawa sila ng Bicameral Conference Committee report, then babalik pa rin yan sa both houses for ratification. After ratification, ginagawa yung enrolled bill. Yung enrolled bill, yun na yung pipirmahan ng Presidente. So, pag napirmahan na, yun na yung tinatawag natin na General Appropriations Act. Okay. So, there's no way for you to reduce kung magkano yung budget na isinumite ng Executive Department. Kung ano yung nandun sa NEP, re-reviewin lang ninyo, walang dagdag-bawas. Hindi pwede magdagdag, hindi din pwede magbawas. Actually, by law and by the Constitution, pwedeng magbawas. Pwedeng magbawas. Hindi pwede magdagdag. Noong araw, sa time namin, hindi talaga kami nagdadagdag. No? Binabalik namin sa executive for whatever, parang tinatawag namin na errata. Pero dito sa nangyari, napapansin ko past
3 years, diretso sila magdagdag bawas, diretso na sila sa budget. So depende din yan sa pagdating sa presidente kung i-approve niya o i-veto niya. Pero hindi naman tayong tinatawag na line item dito pagdating sa budget. So pwedeng hindi niya i-veto yung buong budget, line by line lang niya i-veto. So yun ang nangyayari sa budget. Pwede mag-line item dito ang presidente. Ayan, kayo kabisado yung budgeting dahil ilang taon yung hinawakan ang appropriations, Kong? 3 years noong 15th Congress, panahon ni Speaker Sammy Belmonte. Then 1 year lang ako dito sa time ni PRD, no? Napalitan ako, nalipat ako sa another position. Sa ibang committee. Anyway, so saan papasok ang insertion? There are 2 stages na pwedeng pumasok yung insertion, Angelo, no? Dito sa third reading sa House of Representatives, merong ginagawang small committee. Yung small committee ang gumagawa ng summary sa lahat ng amendments. Okay. So habang ginagawa yung summary ng lahat ng amendments, usually yung mga members sometimes may insertion na ginagawa. Kasi yung second stage na pwedeng gagawa ng insertion doon sa Bicameral Conference Committee. Okay. Bicameral Conference Committee, yung members naman noon, may delegation galing sa Senate, may delegation galing sa House na mag-comprise ng Bicameral Conference Committee. Supposedly, noong araw, yung meeting ng Bicameral Conference Committee, yun lang yung mga conflicting provisions, yung hindi pareho. Pero ang nangyayari, hindi lang conflicting provisions ang ginagawa sa BICAM, nagsisingit na rin sila ng mga panibagong items na hindi man lang nasingit doon sa House o sa Senate. So, the saying there is nagiging third chamber yung BICAM kasi nagpapasok sila ng mga bagong items sa budget. Okay, Kong, just to educate us, ang sabi ho ninyo during the third reading, ano yan, pagkatapos ng plenary deliberation, papasok sa small committee? Yeah, noong araw kasi, maliliit lang masyado, kukunti lang masyado yung mga amendments. So, ipa-approve na lang, then subject to the amendments of the small committee. Yung amendments ng small committee, ihahabol. Kunti lang yun. Pero nangyayari lately, may mga singit na palaki ng palaki. So I think yung exception dapat naging practice na, naging na-abuse yung amendment to the small committee na pumapasok yung malalaking exceptions doon. Binabawasan yung mga items, then ililipat. So, yun yung tanong ko actually last Friday doon sa kung anong nangyari sa ODA. So, ginalaw sa small committee pa lang dito sa House on third reading, meron ng bawas. Pagdating sa Senate at sa Bicameral Conference Committee, may bawas na rin. Especially doon sa 2024, na zero yung ating ODA. And zero? Nagkakahiya sa ating mga foreign creditors kasi may approved loan agreement na yun. Kasi may sovereign guarantee na yun, Kung Angelo. Hindi, teka muna. Kong, sandali. Pag sinabi nating ODA, Overseas Development, Official Development Assistance. Official Development Assistance. Ano-anong mga bansa nagpipinance nito? Japan? Itong sa question ko sa flood control last Friday, isa-isahin ko lang ito yung mga foreign creditors yung nagpapautang. Okay. JICA, no? Japan National Cooperation Agency, Asian Development Bank, World Bank. Yung World Bank meron yung maraming bangko, yung yung IPRD, yung World Bank yun ang napahiram sa atin. Okay. Korea Economic Cooperation Fund, AIIB, yung Asian Infrastructure Investment Bank, at saka yung China government. So, 6 lahat yung foreign creditors doon sa 11 projects na nawala. Okay. 11 projects na 21.6 billion ang nawala dito sa 2024. Flood control ito, pagdating sa 2025, nabawasan ng 67%. Okay. Importante kasi itong mga projects na ito, Angelo, kasi dalawa ang classification ng flood control. Yung first classification are the foreign assisted
projects. Yung foreign assistance, yun yung malalaki. Yung malalaking project, yung kung baga sa kalsada pa, ito yung superhighway. Superhighway na dito dadalo yung maliliit na mga projects. Okay. No? Yun. Yun. Yung first classification is the kasi malalaki yun, kaya yun funded ng foreign assistance. Foreign assistance, hindi loan ha? Kung hindi yung loan, assistance yun, parang grant? Loan. Loan yun. Loan. May counterpart tayo, tapos merong loan assistance sa malaki. Hindi, kung loan yun, ba't kailangan pa natin maglagay ng counterpart funds? Talaga yun. Required talaga yun. Usually, required talaga. Hindi loan. Kahit private loan, parang may counterpart ka sa project. So, ito kasi project loans project loans. Kung walang counterpart funds, hindi mai-implement yung proyekto na foreign funded. Hindi ma-implement. Itong nangyari dito sa atin, yung ginawa nilang pag-delete, hindi ilang counterpart funds ang i-divert, pati yung loan proceeds i-divert nila. Pwede ba yun? So, ganun kasi. Pwede ba yun? Loan proceed? Loan proceed intended for a project? So dapat yung matatanggap mo, that means may epekto talaga yun. Mabigat ang epekto sa budget deficit. So mga nakakaintindi ng government financing, yung ginawa nila na pag-delete sa counterpart, mas lalo na yung i-delete yung loan proceeds, tapos mapipilitan kasing gobyerno magpondo kasi nilagyan na nila ng project, pinalitan nila ang program funds. So ang nangyari niyan, sabi ko, yung malalaking projects, example sa Metro Manila, meron tayong Metro Manila Flood Control Project. Malaki yun, more than 6 billion yun per year. Another malaki, yung Pasig Marikina Channel, nawala yun. So it's a high impact dito sa Metro Manila. Possible na malaking tulong yun dito sa baha sa Metro Manila. Nawala yun. For 2024 yan ha? Kung 2024 ha? 2024 yan ha? 2024 zero. 2025, binawasan ng 67% yung foreign loans. Yung malalaking project talaga yun. Dapat, actually, kailangan natin yung malalaking project kasi doon pupunta yung maliliit. Kung 2 taon tayo na behind sa malalaki. Project. Kaya naman pala tayo lumubog. Kaya naman pala lumubog ang Metro Manila Saan pupunta yung maliliit mo na drainage o flood control? Kung wala yung malaking superhighway mo na dadalo yung papunta sa dagat o papunta sa outlet. Saan napunta? Saan napunta yung loan proceeds? Saan napunta yung niloan na pera? So, makikita mo sa budget na yung malalaking budget natin for the big ticket project, yung malalaking flood control budget na wala. Pero dumami yung maliliit na flood control. Ang ibig sabihin, gichap-chap. Gichap-chap nila, nilipat sa mga distrito. Binigay, maliliit na lang yung mga projects. So, yung malalaki, nawawala. Doon ba sa malalaki, may sa ibang congressman doon? Again, Angelo. May say ba si Kong, halimbawa, dadaan doon sa district niya, yung big ticket project na yun, yung ODA funded, meron ba siyang say doon? Nagsasabi ba siya, hindi, pwede yan dito. May ganun ba? Siyempre, kasi yung first deletion and insertion nangyari doon sa third reading. Pagdating sa BICAM, meron na namang deletion and insertion. So it's a decision made by politicians. Made by congressmen and senators. Ibig ko sabihin sa implementation, kasi sinasabi nila doon sa implementation ng mga ghost projects, doon may mga kumita. Pagka foreign assisted, may say din sila? O sinong doon? Ang foreign assisted, wala talagang say yun kasi merong agreement yun. At saka katakot-takot, Angelo, yung procedure dyan. Mayroon talaga yung comprehensive feasibility study based on a master plan. Kasi long term yan 6 years, 8 years project. So may master plan yan. Then meron talaga yung evaluating team darating from the foreign creditor. Pagdating ng evaluation team na approve, bibigay tayo ng sovereign guarantee. Saka may mga foreign resident consultants yan na magbabantay sa project. So mahihirapang makalusot yung mga kutungero, mangungutong. Money making.
Wala talaga yan. Zero yan. Pero yung quality control, grabe, stricto ang quality control. Kasi lalo na yung JICA, grabe yun. JICA, EBB, World Bank, sinisilip talaga nun yung implementation. Tinitingnan yung quality control, yung quality sa project. Kung ang sabi ho ninyo na chap-chap, paano yung kasi guaranteed to eh. Mangungutang tayo ng panibago o mag-allocate tayo ng panibago to cover this? Ganun bang mangyayari doon? Yun na nga yung question ko kay Secretary Vince Dizon kasi approve na yun, nagbayad na tayo ng commitment fee tapos hindi na-avail kasi pinalitan nila nung mga maliliit na project. Sabi ko, paki-check niyo naman kung available pa yung mga pondo na yun. Kasi kung available pa yung mga pondo na yun for yung 2024 at 2025, i-re-avail natin. Kasi nakabayad na tayo ng, sayang nakabayad na tayo ng commitment fee at sigurado baka nagbayad pa tayo ng penalty dyan kasi hindi natin na-avail. So, it will still be the problem of the taxpayers. Mabigat yan. Billions yan ang involved yan. Hindi yan ordinary na mga commitment fee at penalty. Malalaki babayad. Kung sabi nyo, kung na-avail na ba yung pondo, ibig sabihin, yung pondo naman pala hindi pumasok sa kaban. Hindi pumasok. Hindi. So, okay. Local funds ang ginamit. Yung counterpart. Yung counterpart fund. Ang counterpart is still galing din naman sa ating taxes yun. Okay. Ang maganda kasi sa long term, sa foreign funded. They are long-term funds. Long-term, saka murang-mura yun. Yung interest is murang-mura. That's why pwede tayong umutang ng malalaki para sa malalaking project. Kasi amount is big, long-term yung long-term yung loan. So matagal mo, 10-15 years mo babayaran at saka maliit lang yung interest. So sayang talaga yung opportunity. Kasama ito doon sa kinu-question natin sa Korte Suprema? Yes, yan yung kinu-question natin. So, bakit nyo gi-zero, bakit nyo na-delete sa 2024 at bakit nyo binawasan pagdating sa 2025 na bawasan ng 67%. Ang naiwan sa project is only 33%. Wow! Ay, sige. I will not elaborate more dahil baka mamaya sabihin, sub judice na yung ginagawa nyo ha. Ano nga bang status na nung kaso? Kong, bakit matatapos ang taon? Kaso natin sa Supreme Court, so, originally that was scheduled for oral arguments April 1, 2, and 3. Then, na-postpone kasi may election after election May 17 or May 19. May. Then after that, na-postpone na naman. Indefinite na yung postponement. Wala nang balita. Wala ba? Sana nakatulong yun. No? Oo, para magkaliwanagan. Ay, sige. Yes. Oo, sige. Kung nakikinig naman ng Korte Suprema ngayon oo, para alam nilang may major concern dito ngayon sa usaping ito. In the meantime, Kong Sid, thank you for joining us. May buntag and daghang salamat for joining us. Daghang salamat po, Danilo, for this opportunity na ma-clarify natin yung mga issues sa flood control. Daghang salamat. May buntag. Si Congressman Sid Ungab ng Davao City. Maganda umaga, Pilipinas! Dami pa sana ako itatanong sa kanya, kaya lang, senyas na si Ray. Commercial na raw tayo. Militar, inatasan tiyakin ang kredibilidad ang unang halalan sa BARM. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, higit isang buwan na lang bago ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at patawag ng command conference si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa Camp Sionco, South Odilsin Suwat, Maguindanao del Norte. Dito, tinataas ni Chodoro ang Armed Forces of the Philippines. Siguruhin ang kaayusan at kredibilidad ng naturang halalan. Ilalalahanan ng kalihimang AFP na manatiling non-partisan kasama ng pagtiyak na nakasuportang pambansang gobyerno sa proseso. Binigyan din ng opisyal sa halagahan ng BARM elections pagdating sa makasaysayang peace process sa lugar. Sa bahagi naman ng AFP, naura ng binanggit ng haray sa DZOH News na nakamatsag ito sa mga development sa rehiyon, partikular na sa suspensyon ng decommissioning ng mga armas ng Moro Islamic Federation Front. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ito ho naman, hindi foreign assisted but DTI assisted. At saka DOST assisted. Ang proyekto ho ng mga magsasaka, ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, ang tinutukoy natin ay Tangerine Chocolate. Ito po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine
Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate.ph, dyan po ninyo i-verify kung ano yung mga variants na gusto ho ninyo para po sa Tangerine Chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. 4 na minuto na lamang, ACS na ng umaga. Oy, nananakit bang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles na humihina ang mga kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin po ang galaw, sigla at ganda kahit na tayo nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin sa Shopee at Lazada o dili kayo sa ultamayo.shop ang Ultaplex. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Mga commuter group, umapila sa DOJ isama sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kasapi ng House Small Committee. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Ipinasasama ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order ang mga miyembro ng Small Committee ng Kamara de Representantes. Ayon kay LCSP founder Attorney Ariel Inton, mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang nagsabi na bycam insertion di umano ang Wawaw Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Sabi ng abogado, isa lamang ito sa 410 bilyong piso na shady insertion. Kaya bago pa man anya magkasakit ang mga mambabatas, kagaya ni Representative Saldico, dating chairperson ng House Appropriations Committee, mas makatutulong sa investigasyon kung isasama sila sa lookout bulletin. Sabi ng LCSP founder, maski nasa labas ng bansa si Congressman Ko, dapat pa rin siyang isama sa lookout. Ang mga nasa small committee kasi umano ang maaring may kinalaman sa budget insertion sa ilalim ng 2025 national budget. Pakinggan natin ang LCSP founder. Itong Co-M Company ay pinanghihinalaan sila yung mga pangunahing mga personalidad na nasa likod ng mga insertion sa 2025 budget. So bago pa man maisip ng mga mambabatas na ito, magkasakit sila, sana mailagay na sila sa immigration lookout. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 4 na flood control contractors naman may malinis na record batay sa DPWH Contractors Performance Evaluation. Detalye na balita mula kay Raymond at Paz, RH28. Raymond, good morning. May 4 sa 15 flood control contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos ang may malinis na record. Ito ay kung ang pagbabatayan ng regular na DPWH Contractors Performance Evaluation o CPES, ang Quarterly Contractors Performance Evaluation System ng Quality Assurance Unit ng DPWH, ay ginagamit upang masigurong nakatutugon ng bawat contractor sa lahat ng requirements upang matapos at makompleto ang isang proyekto sa itinakdang completion period. Basihan ito kung dapat na silang bayaran sa proyekto. Sa pagsusuring ginawa ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kabilang sa may satisfactory CPES rating ay ang Center Waste Construction and Development Incorporated, 8J's Construction Services, Royal Crown Monarch Construction and Supplies at ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Kabilang naman sa mga may poor at unsatisfactory CPES ratings, ang Legacy Construction Corporation na may 133 proyekto at ang mga kumpanyang pagmamay-ari din na Sara at Pacifico Discaya na Alpha and Omega General Contractors at St. Timothy Construction Corporation. Sa report mula sa Senate Blue Ribbon Committee, 9 na kumpanya ang may pinakamaraming ghost flood control projects. Nangunguna sa listahan ang Silver Wolves Construction na may 15 proyekto, Wawaw Builders 6, St. Timothy at Unimax Steel tig-4 at
tig-3 naman ang MG Samidan Construction, Jagon Build Construction Corporation, SYMS Construction Trading, M3 Construct Corporation, at Ana and Darcy Builders. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Dennis Diderot. Isa pong French ba ito? Basta French author at critic. Ang sabi niya ho, all things must be examined, debated, investigated without exception, and without regard for anyone's feelings. 1 minuto na, makalipas ang ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!